ng Diyos. No? There is nothing more beautiful than in God's table this table. Ano ba siya niya? Ako ngayon nadala sa paglingkod. No? Before kita magpadayon sa tuwang paghalo o pagawin ko sa Ginoo. Let us humble our hearts first. No? And ang tuwang lyrics nasa naihanap, no? Naikapis at lyrics sa mga tatahon today. Song sheet. And before we continue, yes, I will sing. Let us humble our hearts first. No? Psalm 24, 3-4 says, "Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn to deceive." So let us be honest sa pamamagitan today. We cannot produce a pure heart. Hindi kita kaya na makalimpyos kong kasing-kasing. Wala ka nito desire, no? Nang malimpyohan kong kasing-kasing. How much more the ability to have a pure heart. Having a pure heart is not something that we could earn pinag sa mayong buhat. No? Pure heart is something na itong Panginoon dahil sa iyo. Tungkol kaya ang Diyos lamang na igahog to provide this kind of heart. And so let us bow down our heads. Let us pray. Biningan mo karon nga may daladala na kabugaton tungkol sa sala na nahitabo na buhat ninyo. Or di ba ka na-pray or bitterness or na-burn out ng mga isa. So, surrender na ng karon sa inyo. We confess today na to earn His favor. We confess, Lord, kay we know ang walilain makayumpis kung kasikasi. Kung dili ang linong lamang. Let us confess our sins to the Lord. Let's come to Him. Aron na ito ang worship service today, hindi mahimong kawang Diyos na namin. May exalt, let us pray. Let's sing song number 2. Your heart. That's what I long for. Other thoughts after Oh
finisher of our faith. The creator of everything, Lord, we thank you for this wonderful day. We thank you again, Lord God, every day is pagbuka mo sa mga Lord. At the moment that we open our eyes, it's already a blessing. And we thank you, Lord God, for the privilege, Lord God, that you remind us, Lord God, that your mercy is new every morning. And you remind us, Lord God, that your love is sufficient. Lord, before we start our service today, we're asking for forgiveness, Lord God, sa mga nabuhat mo sa dati kami. Mga butang na wala ka na himaya, Lord. But everything that's in our mind, wala ka na peace, Lord. And everything in our heart, wala ka na glorify, Lord. We know, Lord God, na wala kang matago dahil sa mga, Lord. Regardless of our intention, naamit rin ka, Lord God, dili may tugot, na mabot ng dirin kung dili may katayuan. Lord, we are asking, Lord God, to purify our heart because you are only looking on the condition of it. And the main purpose, Lord God, na naamit rin ka, Lord, it's not because we want to see everybody na makita namin, Lord. But we are here today because we are grateful sa pagluwas ni mong kanamo, Lord God, for sa mga undeserving na tao sa kanamo. And also a reminder that this day that you have been, ang purpose of it is to glorify, to honor, to worship you. Because our main purpose in this world is to keep your word and honor you. Because we want to be more like you each day. As we start our service today, Lord God, guide our heart, Lord God, give us focus, and that everything that we think, we do, we say, we hear, ang mag-glorify and ikaw and you. We're also asking for wisdom, Lord God, sa tao na mag-take sa word today, sa yung preacher, na, Lord, help him. And also help us not just understand the word, but ang pinaka-purpose of it is to apply na living ng word. And we thank you for everything, Lord. All glory and honor belongs to you. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So, kung ginangyabalan sa pagtindog, no? Kung atong hinumduman ang talang nagbuhat sa Diyos, kung pagabuhaton pag yun, ang iyang battles niyang gidaog, ang burdens na iyang giangkon, ang grasya na iyang gibubok na nato, minsan dili kita kaya madawat ni atong hinumduman mga iso. Tigil ta, makabalo sa tanan, kamaayo ang gibuhat sa Diyos na nato. That's why Psalms 136:1 says, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Ang kaluoy, yung gugma sa Diyos, hangtod sa kahanturan na isuod. That's why, until now, at this very moment, we should be thankful because our God is worthy. Our God is worthy of our deepest thanks. Isuod. Let us sing this song, Thank You, Lord. Let's sing our song number 3. Thank you, Lord. Before you today, and there's just one thing that
Moses David sa Psalm 9:1, I will praise thee, O Lord, with all my heart. I will show forth all thy marvelous works. Ingon si David, ay kulang Ginoo sa imong kasing-kasing. Not half-hearted, not a distracted heart, but a whole heart. And so, like, ang ato ang next song, calls us to remember, tanan mo lang, ikaw sa Diyos para sa ito. Ako galing pasalamatan sa tibong na itong kasing-kasing. Let this be more than a song. Let this song be an offering. Next song nga, dili din nato kaya kalimtan ang tanan kamaayo sa Diyos. Hindi na natin. Let us sing this song for all you've done. This is our song number 4. For all you've done, for all you're going to do, give you thanks and lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things
And we thank you so much, Lord, sa mga kamaayo, sa mga pamuhat nimo sa matag sa kanamo, ug sa mga butang nga imo pang pagabuhaton kanamo, O Diyos. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo as one of the elect nimo, O Diyos. Salamat nga O Diyos, amo ikaw ang ginapasalamatan, ginapastugan. And as we go on, Lord, ining pagsimba karon, meditate kami sa imong mga tulong. We pray sa kaalam nga langit mo. I-open, Lord, ang among mga kasing-kasing. Nga ang among kasing-kasing mahimong hinlo nga panudlanan sa imo po mga tulong. Kung itugod usab nga kining imo mga tulong will not return unto you void, O God. Hinoon kini magapamuhat diha sa matag sa una. Salamat O Dios sa imo sa padayong pag-preserve ka namo karon, pagpuno ini nga dapit sa imong presensya. Ug among ikumi ang tanan namong buhaton karon for your glory and honor in Jesus' name. Amen. Magapaligod kamo. Maayong buntag sa tanan. Wala pa'y mag-special number kasi na ay matug pa nagsikat-sikat. Wala. Niining kabuntagon, salamat sa Ginoo sa pribilehiyo nga iya usab nga hatag gitugot niining kabuntagon hilabi na dinhi kanako karon. O atong pagpamalandungan ang pulong sa Ginoo, ang atong foundation sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato, makaplagan nato in Luke chapter 17 verses 11 to 19. O gusto ko nga dininining nga bahin maka-participate sa ang tanan sama sa ginahimo mag pulit-pulit ang basahan yun ko kamo sa pagtindog. Akong basahon ang verse 11. Kamo mubasa sa verse 12. And then hantod sa pag-abot sa verse 19 atong dunganan sa pagbasa. Luke chapter 17 verse 11. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 9 men that were lepers, which was well. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said to them, Go show yourselves to the priest. And they passed as they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. And fell down on his face and received giving thanks, and he was silent. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed?
But where are the 9? They are not found that learn to give glory to God, save His Trinity. Verse 19, kitang tanan. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Ang Diyos, paday magapanalangin siya mga pulong, magabalingkod ka mo. Niini nga, pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo, ato ning pamalandungan uban sa theme nga nagakanayon the greater than expected. Base sa passage nga gibasa nato sa Luke chapter 17, 11, verses 11 to 19. Well, anyway, naman na atong murag na sa atong handouts. Hinumduman nato kung dili man tanan, but hopefully kitang tanan, dunay mga prayers, requests, supplications nga paabot nato diha sa Ginoo. Sa nagkalain-lain man nga mga butang. It's either sa physical nga need, sa financial, or sa relasyon, o sa nagkalain-lain man nga need, ato dinhing makaplagan usab nga dunay napulo dinhi ka mga tao nga dunay parihas gyud nga pagkinahanglan. Parihas o the same request, the same nga kanang ginabati, the same situation nga naa ni adtong panahona o tungura. Una dinhi, since dunay upat ka mga major points nga atong pagaisgutan karon. Una is about the situation. Nga makita nato in verse 11 sa atong gibasa kaganiha, verse 12 and verse 13. The situation, verses 11 and 13. Ingon dinhi, and it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Atong makita din ang setting or the setting diin samtang padulong si Jesus sa iyang mission, sa iyang trabaho, padulong siya sa Jerusalem while naa pa siya sa boundary sa Galilee and Samaria, sa dapit diin na atong kining place nga nahimutangan sa mga lepers, sa mga sanglahon. Unya, kining mga sanglahon usab, in short, may posibilidad nga sila nakadungog nagbalita mahitungod kang Ginoong Jesus. Pagkabalo nila nga naa si Ginoong Jesus sa unahan, silang tanan, silang ang napulo, the 10 lepers, nagapaabot sa ilang
sa ilang hangyo ngadtos Ginoo, sa ilahang mga kasakitan nga samtang sila nakig istorya kang Ginoong Hesus, ilang gitagbo si Ginoong Hesus daw naaman sa distansya nga bahin. Tungod kay usa sa mga hinungdan mao, sila mga tao nga linain. Pero bisag sila linain, but still sila doon na sila'y kining news, doon na sila'y balita mahitungod sa kang Ginoong Hesus. Mo hinungdan din sa unahan pa, ilabi na sa pag-abot sa verse 13. Ingon din and they lifted up their voices and said, Jesus, have mercy on us. Ang context ni ini nganong sila nagsinggit kay distansya man matud pa sa verse 12 na sila layo kay dili sila pwede moduol sa mga tao. Naa sila'y kasakitan pero ilang gihangyo si Ginoong Hesus. Ilang gipakiluyan, gihatagan o gipaabtan sa pagpakiluoy si Ginoong Hesus. Kay kining mga tawhana, mga tao nga diin nasa kining mga linain nga mga taong nasa mga kining sumala pa sa dunay text na dunay gisgutan din sa Leviticus chapter 13, mga tao ini nga mga akong sinultian usahay magsagol ning pagkasurigaw nun. Ang bodog nakamatikod ang uban usahay na ay ini. So Jesus traveled between Samaria and Galilee. O kanang a place was a place where the outcast gathered. Dito sila kay di man sila pwede musagol sa mga tao. And then gawas nga dito sila nagatigom na usab gisgutan dinhi usa sa mga sa na-mention ako bago pa lamang ubot ko nga basahan kini in Leviticus chapter 13 verses 45 and 46. Na dinhi ang background nganong sila separated, gilain. Kay mauni ang instruction, mauni ang gihatag sa Ginoo sa panahon pa nila ni Moses. In Leviticus chapter 13 verses 45 and 46. Ingon sa 45, and the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare, and he shall put a covering upon his upper lip, and shall cry, unclean, unclean. 46. All the days wherein the plague shall be in him shall be defiled. He is unclean. He shall dwell alone without the camp, shall be his habitation be. Munang sa time na Jesus, dilain sila. No?
Kay gikan pa sa Old Testament, sa time ni Moses, ang Dios naghatag na mismo ana nga balaod kung unsay himuon sa Israelites sa mga tao nga dunay sakit nga leprosy. Murag subo ko na naon nga ilain na. Ano man di ay diaras ilaig himuang kwarto kung sa ato lang nga context karon. Dako natay luting handay himuan ra nato diha gamay payag. Kuralan lang nga di makasulod atong mga anak. Pero ang ilang sa ilang context is ilain gyud didto gyud sa gawas sa syudad, sa gawas sa compound, sa gawas sa ilang camp didto gyud sila pabalayon o papuyon unya usa sa gisgutan usab dinhi. Makita nato dinhi nga kining maong gilain, gawas nga sila gilain. Dunay complete separation nga sila o kadtong mga naay sakit, sila lang yung maglain dito sa pagpuyo gawas sa syudad. So doon ay complete separation kaya di na sila pwede adtuon sa ilang pamilya. Kung close tayo sa una, isara ka baso kung mainom ang gamiton, di ba? Ano man ang sahay, no? Isara ka baso. Kana nga tungura, dili na pwede. Gilain na sila. Gi-require ang stricto nga exclusion. Paglain yun sa ila. Sila yung pagkasultay, ginamonitor yun sila nga walay musagol sa ila o sila musagol sa lain. And then, gawas sa pag-separate sa ila, sumala sa gibasa nako ganiha sa verse 45 and 46. Dunay public confession. Unsa man na? Kadtong gina-require sila kung maglakaw sila unay tao sa unahan, gi-require sila nga musinggit unclean. Nga ang mga tao makabantay nga naay taong hugaw nga gikinahanglan ta mo distansya. Amot kung naka-feel mo ana nga klase nga feeling. Naka-feel ko ginana pero gamay-gamay lang katong panahon bitaw sa tawag ni COVID. Tung medyo nagsugod na o pwede magtigom pero sekreto lang. Natoy nagtigom sa balay sa usa sa members. And then kay daghan man lagi gihapon nagtigom. Kay birthday man to, labi na birthday na magid gihapon di usag baliwalaon mo ginang sakit. Mag face mask lang okay na. Pero dito ko nalain nga pagpaampo, gitabunan man ang microphone o panyo, pasiritan o alcohol. Pag human ako ampo, gikuha ang panyo, gitanaw gasa ko naghawid, kay diri siya naghawid. Isprihan dayon, gikuha ang panyo, tabunan na po ng lain nga tisyo. Maayo man pero, murag lain gid akong feeling. Murabag hunahuna nako, hunahuna siguro silang himatyon na gikuan eh. Unsa pa kaatong mga sanlahon, no? Di man pod sila maka-excuse kay balaod nila to. Unya, ang Diyos pag yung naghatag ato through Moses. Manaw, di nato pod masabtan pag-ayo ang Ginoo makayantag. Tinunto man ning Ginoo.
Pero dili baya para ra baya pod sa atong kaayuhan. Kundi lang nato usahay masabtan mo na makayong tagtinunto. No? Or ang uban sab moingon nga tinunto ning mga trabaho, mga ginasultis, mga magwawali. Bisan jud ang Ginoo gugma, pasangin lang pa jud na ang Ginoo mo hukom, ang Ginoo mo disiplina. No? Pwede ba yan? Mo ginay ang Dios mo ay naghataga ng abalahon. So, required sila nga mo singgit sila, mo sulti sila. Hugaw ko! Unclean! Unclean! Bintalang tag ngayon. Hugaw ko, padaplin. Singgit pag yun ang i-require. Nga, diri gina pakita din making their physical condition a matter of public, social, religious, and hygienic concern. Sa gikaingon ko na kaganiha, ang Dios usab siya nga balansi. Dili lang nga ang concern niya sa masakiton kay lain ang bation. But ang Dios doon na po'y concern sa mga taong walay sakit. Para po dili matakdan. No? So, gawas nga require sa pagsinggit nga siya hugaw. Usa sa dimension sa verse 45 and 46, gi-require pod nga magsuot og sinina nga gisi. Dili pwede nga ang pamilya mo dala dito sinina nga bago ay birthday ron ni Alrin, palitan nato og sinina. Kung dalan magsinina, kana yung daan, kana yung gisi. Unya, gawas nga, kanang daan, kanang gisi. Ang ilang buhok, kinahanglan na kuhaon, kinahanglan na guntingan. Kay nga naman, kay kining maong gisi nga mga sinina o ang walay buhok, ang pagtangtang sa buhok sa ila kini o sa Bible kini usa sa mga ilhanan is a sign of mourning. Ilhanan sa kining kagulanan, which is emphasizing that this condition was treated as a rational death sentence or severe calamity. Mao nang ang uban ana mo ingon na tuan na gigabaan na gyud tong tawhan na to tanawara gihukman nas Ginoo. Hinoon sa Bible, usa sa dakong hinungdan is tungod magid sa sala. Pero hinaot nga kita atong masabtan nga kanang mga sama ni ana nga ginapanglain is dunay mga maayong purpose ang Ginoo usahay nga dili o lisod kaayo sabton. But hinumduman nato na kining tanan kadtong paglain sa ila ngadto sa gawas sa camp, sa gawas sa city of Jerusalem, nagatudlo usab kadto o nagahulagway usab to, nagatudlo to sa umaabot usab nga kamatayon ni Ginoong Hesus. Remember nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang cross sa Kalbaryo, dito gipahimutan usab sa gawas sa syudad. Ug maunay giingon sa Hebrews chapter 13 verse 12.
nga si Jesus usab dito sa gawas sa syudad, mao nang siya nag-encourage ingon diha nga moadto kita ngadto sa gawas sa syudad, diin naa dito si Jesus gitugyan sa kamatayon alang sa pagbalaan sa iyang mga katawhan. Mao nang kadtong iyang kamatayon dito is nagahatag usab og nganong labi na sa mga bago pa lang nakadungog ng mga pag-study sa pulong sa Dios, katong bago pa lang nakadungog nga nan maning ginatawag maning mga Kristiyanon o mga balaan, di ba? Pastor Jonah mag-ingon nga si San Russell, si San Miguel, si San Aldrin, kinsa pa mong mga san diha. Kay tinuod man na tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa gawas sa syudad sa cross sa Kalbaryo, gibalaan ang mga taong pinili niya nga perting hugawa. Iyang gihinluan. So balik ko dinhi, dili sila pwede nga muscape ni ini nga paglain sa ila tungod kay gina-monitor sila sa mga priest. Kay sa ilang panahon ang gi-assign sa Ginoo through Moses sa pagsubaybay ni ini is ang mga priest. Wala pa DOH sa una sa ila. Ang mga priest maoy gi-assign kitagaag task ni ini nga mga tao. So balik na din sa Luke chapter 17. Sa verse 13, sa ilang supplication, din sa ilang tawag, sa ilang hangyo, in verse 13 of Luke chapter 17. Sa na-mention ako kay na-separate sila, mao nang di sila makaduol sa ingon dinhi. And they lifted up their voices. Gikusog nila pagtawag. Sa lain pagkasulti, distansyado yun sila. Kung naa pa sila'y microphone, mag-microphone dito. Sa ilang hangyo, Jesus, Master, have mercy on us. They lifted up their voices together. Nagkasinabot sila. Bisan sa ilang pagtawag sa pagpakiluoy. Tagaan akong pagtagad kining pulong nga master. Ang master dinhi nga gigamit sa Greek is epistata. A rare title, epistata, emphasizing the recognition of Jesus' authority to command healing. Ang master nga gigamit dinhi sa Greek word kay sa Old Testament, sa New Testament, Greek ang kadaganang gigamit dinhi nga mga pulong. Ang ilang gigamit dinhi is epistata. Epistata emphasizing the recognition of Jesus' authority to command healing. Kinamay bahin sa Balaang Kasulatan nga gitawag siya master as teacher. Tunggingon nga rabay, magtutudlo. Pero dinhi ang ilang singgit, ang ilang tawag
nga naggamit og master, ang ilang gina-emphasize dinhi mahitungod sa otoridad, meaning nahibalo sila kung kinsa kanang nagpaduol diha o naa sa unahan nga ginatawag og Jesus. Kabalo sila nga kanang ginatawag diha Jesus. Kabalo na siya mumando, mumandar, mukuman sa sakit nga mupahawa o mutuman kini. Kabalo sila anak. No? Wa naman hinoon gimension din kung nag-attend sila Bible study, pero kabalo sila kung kinsa. Siyempre sa mga balita-balita, no? Di sila maka-apil sa tapok-tapok, pero mo hano-hano magina mo sa tama mo hano-hano ba na nga ni? Musuna. Mo inquire man gyud na unsa na ilang ginaistoryahan. Priras, unsa na inyong gistoryahan diha? Ya, mususi man gyud na. Abi ninyo karon ra magsusi-susi. Na gani tapok dito, na magmadto dito unsa man to. So, hibalo sila. Kabalo pod ko nga medyo ni taas. At taas sa ikaduha. Ang akong winalihan gakataas. At least, bisag ako di na mo taas. Kaya ang winalihan mo taas. Hadlok dahil ng uban, basta ngayon nagtaas ang wali. Pero nanundog naman ko sa mga pastors diri mo na tinuod. O kay ako sa akong dati, ang gina-instruct sa amo is 30 to 45 minutes sakto na, pero naniid ko din pinakadali raman sa kauras, maulaw, mapod ko, una na ako maulaw, pupukisara ka oras. Nagpalusot daan, pero God, na God. Okay, balik na. Unsay respond ni Jesus? Unsay respond ni Jesus sa dihang nadungog niya ang singgit ang pakiluoy nga kaluy-i in town kami. Gigamit na ang address nga siya pwede maka-command ni anang sakit nga naa sa ila nga mutuman sa iya. Unsay iyang respond? Di ba? Dili man tanan sa ato dinhi diretso dayon diri among uban sa ato siguro gikan pas lain-laing grupo pud. Naka-observe mo sa atong gigikanan siguro uban na gani mingo magpaampo diretso dayon sige ampo. Sabi niya, pag hinulsol sa brad, pag hinulsuli imong mga sala niya. Dayon, magsige dayo, kribyok. Jesus name, Jesus name. Naikauban na mong pastor dito sa una. Kung mag-ampo gani, kuwang o luya ka, o niya, di ka manggunit, matumba ka, kay mag-ampo to. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, mamaayo ka, in Jesus name. Manaog na kay sakit gil, matumba ka. Na magkaingon dayon na praise God gidihugan gid Ginoo gitubag ato pag-ampo kay natumba gid siya sa may di matumba anang huluya pa ka gamay na lay kulang mag-ampo pa nga nya medyo baho nag-ababa pod na sa imong duol babaho pagbaba, ituod pa ka. Ikaw nga, di murag gibahoan na, maglikay-likay, o niya, ituod pa, atom ba?
Sure na. Diba? Unsay respond ni Jesus? Kay dito ra ba sa 2 Kings, di na nato nabasahon, yata na akong gamay background. Sa 2 Kings chapter 5, dunay sanglahon po dito nga si Naaman. In short, pagkabalo niya nga dunay propeta si Elisha sa Israel nga makaayo ni adto siya. Pag adto didto, giingnan siya ni Prophet Elisha. Okay, adto didto sa suba sa Jordan. Tuslob didto. Kasabot man ang tuslob? Oh. Tuslob didto sa makapito ka bisis. Ingon si Naaman, tinonto nga trabaho. Abi man ako, pag-anhin ako din sa imo. Imo dayon kong sana kanang tapiunan, ilayhans nimo imong kamo. Unya, imong badlungon kining sakit. Muna na'y naasunahuna ni Naaman. Mura ba katong istorya na ko gahin nga naanda na usahay sa ubang mga simbahan. Kada na'y magpampo, largo na yung itchis. Kaya walay action, may nga yung wala gitubag sa Ginoo, say may nga yon aron dili medyo malain ang pastor may dahil Brad na pagyug kay unconfessed sin. Lusot ang pastor. Wa maayo kay naa pa kay unconfessed sins. Asa magpadaog ang pastor ang katarungan. Pastor, pasaylo ako, murag gidaot taman mo sa inyong atubangan. Bitaw dili na kung daw komedya lang ha. Pero napisat na. Bitaw. Unsay giingon, unsay respond ni Jesus. Dinhi sa ikaduha, makita nato dinhi ang iyang response. Sa verse 14. Sa Luke chapter 17, verse 14. And when he saw them, so tagaan yung pansin ni Jesus. Sa dihang nakita ni Jesus katong 10 lepers, nadungog niya ang ilang hangyo, ang ilang pagpakiluoy. Ang ingon ni Ginoong Jesus, go, show yourselves unto the priest. Unya, kining mga sanlahon, the 10 lepers, nituman rapod. May po kayo nakaparehas kang Naaman. Wa mo reklamo. Ingon nagpadayon ng verse 14, and it came to pass that as they went, so nituman yun sila, niadto yun sila. Wala na sila mo ingon nga, ayaw asa mi. Kay naamampod na, ganihas atong tanaw ang Leviticus chapter 13. Pagabot sa chapter 14 sa Leviticus, mauna po to ang paagi, ang seremonya sa pagtanaw kung ayon na
o ang himuon nga seremonya sa mga naayo na nga nagkalipros o dunay leprosy nga naayo na. Sumonang tanaw na pod sila, i-check na pod sila sa priest o sa mga priest kung okay na ba, and then dunay seremonya nga himuon, doon na pa'y mga i-require nga mga hayop nga ihawon, duha ka buok nga hayop, then doon na pa'y pagkaon nga himuon sa mga naayo na. Pero nag-request pa lang sila nga kaluyan sila, wala pa nila nakita nga okay naman, baby skin na. Pero ingon ni Jesus, adto mo dito pagpahiling sa mga pari. So ni adto gyud sila. As they went, samtang sila nagalakaw, ingon din they were cleansed. Nangaayo sila. Wa pa sila kaabot ngadto sa pari. Mga pari. Siguro bago pa lang sila nakatikang, kaingon din as they went, samtang sila naapa sa ilang way, dalan padulong dito sa gi-instruct sa ila sa Ginoo, ang kaayuhan, ang pagkahinlo sa ilang panit, ila nang namatikdan. So ang message nga gihatag ni Ginoong Hesus, naghatag siya message, dili kon ang healing dayon, kundili ang message is sa pag-adto sa pari. And then, sa ilang pagkadungog sa mga mensahe, naghimo silang action, the movement. As they went, ang nakaanindot, samtang sila, o sila, ang nakaanindot mo nga sila milakaw gyud. Wa na'y dagang reklamo, wa na niyo, unsa man in taon ka. Nangingnan ka namog kaluy ini, di man na kaluoy imo. Paadtuon mi dito, isalikway mis mga tao, biay-biayon mis mga tao, pero wala sila may reklamo ana. Instead, ilang himo nilakaw sila. Samtang sila nagalakaw, while naa sila sa ilang move, sa ilang action, diha ang miracle ila usab nga na-experience. The miracle, they were cleansed. The restoration was complete. Wala pa sila kaabot dito sa temple, sa place wherein naa ang mga priests sa Israel nagastay. Samtang ilang gisunod ang mensahe nga gihatag ni Ginoong Hesus. Kamatikod ba mo nga, dunay panahon, dunay mga situation nga, murag libog usahay ang mensahe nga atong nadungog o madungog. Pero kung masabtan lang nato, kinsa ang nagsulti, o kung kita willing lang musunod, kay nakabaluta unsa na iyang gisulti, doon nagyoy atong makita ra sa unahan, nga unsay iyang buot ipasabot sa iyang gisulti bago pa lamang o previously. So, ilang nadawat ang miracle.
ang kaayuhan na ayo silang tanan, silang napulo. No? Matod pa sa verse 14. And then pag-abot sa verse 15, dinita sa ikatulo nga point. And one of them, when he saw that he was healed, wala na nagpasabot nga siya ray na ayo base sa verse 14, na nga ayo sila. O sa unahan pod nga verse din sa dihang, sa verse 17 sa dihang gi-question na ni Jesus, nag-ingon si Jesus, di ba napulo man ang nangaayo, so sila yung tanan nangaayo. Pero din sa verse 15, and one of them, usa sa ila, referring sa giusa ni adtong napulo nga mga lepers nga nangaayo, when he saw that he was healed, nakapansin yun siya. Kaya siyempre, kung bisang gani ka nang naatay, isa lang kahubag, labi na makita ra na to, makita magid na, o nga naa pa, ngut-ngut pa, no? So namatigda nila nga baby skin na po sila. Unsa? Flawless na po. Wow, man po'y nagdaladala sa naghatod sa ila dito pang pa-flawless. Kay bawal man sila mo doon ito. Pero nakapansin sila nga okay na. So sa dihang na matigdan sa isa, according to verse 15, unsa iyang gihimo? Din sa ikatulo nato, din sa transformation. First, sa verse 15, when he saw that he was healed, turn back. Nibalik siya. Iyang mga kauban, wa man po gisulti noon din, pero ambot og naguna-una, sa tatawa na to. Mura magwa makontinton sa pamaytuyo ato dito, mangayo ka siguro pang palit o pang drapo kung nunsa. Pero siya, nibalik siya, o sa iyang pagbalik, mo na ni, the return of gratitude, sa iyang pagbalik. And with a loud voice, ingon ang verse 15, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Wala na niya gitagaan o kining pag-priority o ang pag-prioritize sa pag-adto sa mga priest para sa ceremony, sa ritual nga himuon para sa iya. Ang importante para sa iya sa diyan nakita niya nga kung unsa kagamhanan, kung unsa, kung kinsa kadtong nagsulti mo'y hinungdan nga sila nangaayo sa walay pagduha-duha mibalik siya aron sa pagdaig, pagpasalamat, pagpaubos diha sa buhi nga Dios. The return of gratitude.
Third ba, praising God with a loud voice. Transformation changes direction. He reversed his steps. Itong lakang niya na padulong dito sa mga priest para sa ceremony nga himuon. Ni balik siya sa iyang mga lakang ngadto kang Ginoong Hesus. Nagtalikod siya. Hulagway usab, nagatudlo ni sa ato, naga-point out ni sa picture sa tinuod nga pag-repent, paghinulsol. Ang pagbalik ngadto sa Ginoo. And then, true transformation leads to vocal public worship. Dati, ang iyang tingog kusog para sa pagsinggit o unclean. O kadtong tingog nila sa paghangyo sa Ginoo nga, have mercy on us. Sa iyang pagbalik, he raised his voice, praising God. Naga-express sa iyang pagpasalamat sa Diyos. Naga-express sa iyang pagdaig sa Diyos. Gamit sa iyang tingog. Kung unsa kadtong iyang ginahimo sa una para samtang nas kalibutan gani kaulawan to. Singgit silag hugaw. Singgit silag pakiluoy ngadto sa Ginoo. Iyang giusab ang mensahe nga nagagawas na sa baba niya. Dili na kadtong mensahe nga hugaw. Dili na ang mensahe nga pakiluoy na lang. Duwa ko nag-ingon nga sayop ang magpakiluoy sa Ginoo. But sa iyang pagkabalo nga gikaluy-an siya, gigamit na niya ang iyang baba sa pagpagawas sa iyang tingog aron sa pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Kumusta man atong baba? Kumusta man atong baba? Ing na imong tapad, gamita imong baba, igsuon sa pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Ya, basli pod ikaw pod speakers ing na pod. Ikaw pod. Padayon ta. So, pag-abot sa verse 16, diha ang reversal of position, the reversal of position. And fell down on his face at his feet sa tiilan ni Ginoong Hesus. O nagpasalamat ngadto kaniya. Kanang nagahulagway usab o nagahulagway kini sa pagpaubos diha sa atubangan sa Ginoo. Sa iyang pag-ila nga kadtong kaluoy nga ilang nadawat. Dili gyud nila mahimo kun sila na.
iyang gitagaan og value nga kung sa ila lang, kung sa tao lang, lisod na kaayo mahatag sa ila, mabalik sa ila katong dati nilang kahimsog sa lawas, katong kanindot sa ilang panik, katong pakig-fellowship sa mga tao sa ila, dili gito mahatag na sa ila, katong na-miss nilang fellowship nga pag-adto sa templo o pag-adto kung asa sila nagatigom sa pagsimba sa Dios, na-miss to nila, nakabalo siya nga dili to o lisod to mahatag sa tao. Pero sa dihang iyang nakaplagan nga si Ginoong Jesus naghatag na to sa walay pagduha-duha, mibalik siya og diha sa tubangan ni Ginoong Jesus nagpaubos, nagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. From being humiliated by the society, to being humble before Jesus. From being used to shout, unclean, unclean, to being expressive na sa pagpasalamat, sa pag-praise ngadto sa buhi nga Dios. Kumbaga sa lain pagkasulti, kung sa una, grabe gani ito nga kaulaw, musinggit man gani ko, mo pagawas man gani stingog pag-ingon, hugaw ko. Nga ulaw kaayo sa tubangan sa Dios. Unsa pa kaha kining pagdaig diha sa buhi ng Dios. And the last one, verse 18 and 19. Sa dihang nibalik kadto nga tao ang Samaritan, the healed Samaritan. In verse 17, ingon si Jesus, di ba napulo man ang naayo? But where are the 9? Asa naman ang siyam? Nganong gipangita man to na Jesus, nga siya man ang naghatag og instruction nga adto mo sa priest. Go show yourselves to the priest. Siya man ang naghatag og instruction. Pero sa dihang nibalik ning isa, nganong iya mang gipangita ang siyam? Wabaday sa kabalo. Wa pa to kaabot, wa pa mahuman nga ang ceremony sinima naman. Sa kinlo na, obserbahan sa 7 days bago itabo, and then doon na pa'y pila na pod ka mga days, lain pang observation. Hibalos Jesus, ana. And in verse 18, there are not found that return to give glory to God, save this stranger. Wala sila nibalik aron sa pasidungog, paghatag himaya sa Dios. Gawas ni ining stranger, referring to the
Samaritan nga leper nga naayo. So dinhi kining sa number 4, point number 4, the confirmation. First is the context of confirmation. Ang background ba? Na diha, the place of confirmation. Siyempre, diha na sa tiilan ni Ginoong Hesus. Sa dihang nibalik kadtong naayo. The place where humility, gratitude, and worship expressed. Dito ang consider sa nga dapit o venue nga nahitabo ang confirmation. The time. Sa verse 15, when he returned, when he saw that he was healed, turned back, nibalik siya and glorified God with a loud voice. The confirmation occurs after the man sees he is healed and returned while the others continue to the priest. Mao ni ang panahon nga sila usab ginapangita ni Ginoong Hesus. Pero si Ginoong Hesus wala nagpasabot nga wala siya nahibalo. Murabag katong sa Garden of Eden. Pag nagtago na sila ni Adam and Eve, pinakasala. Pagkadungog nila sa tingog sa linakwan, ambot on sa podang Ginoo mulakaw, pinabundak ba o sad-sad o hinay. Kaingon dito, kabati sila, kamatikod. Nanago sila. Unya, ingon ang Ginoo, Adam, 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 where art thou? Asa man mo? Ibaw ko ang Ginoo. Dinig, samtang sila ginapangita. Kining isa pakita usab sa iyang unsay dapat himuon tungod sa iya pong napansin, nakita diha sa naghatag niyag kaayuhan. Dini sa next is the participants in confirmation. The participants, the one who confirms, of course, Jesus, sumala sa verse 19. Sa Luke chapter 17, verse 19. And he said unto him, ang pronoun he din he, si Jesus ni, si Jesus. Miingon nga to sa katong leper, Samaritan leper nga naayo. Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Mauna ang
mensahe nga pag-confirm ni Jesus. Tagaan ako nagpagtagad kining pulong dinhi nga whole, nagigamit dinhi sa labi na sa King James. Siyempre, sa buwan may na naayo. No? Pero lahi ni sa dimension dinhi sa verse 14, kay sa verse 14, sa last phrase ng verse 14, they were cleansed, nahinlo na sila, nag-refer gyapon sa ilang kaayuhan. Pero lahi na nga kaayuhan, kanang sa verse 14, nga nadawat ni ining napulo, compare ni ining isa sa napulo nga dimension sa verse 19, nga giingon nga whole. Thy faith had made thee whole. Para makita nato unsa gyud ang gisgutan niini sa Greek word, ang gigamit dinhi kining pulong nga whole is sesoken. S-E-S-O-K-E-N. Sesoken. Hath made whole or has saved. Ang save is naanay D. Kanang sesoken from the Greek word sozo, to save, heal, or preserve. Kaya ang salvation is soteria, no? So, soso. Ang sesoken, gikan sa soso. So, the phrase made thee whole from the Greek word soso indicates more than just physical healing from leprosy. It often implies spiritual salvation, wholeness, and being delivered from danger. While all 10 lepers were cleansed, the only thankful Samaritan received this complete wholeness. Mo nang mubalik kini dito sa atong ginagamit mga text sa John 10:28 and 29. Unsa man ang giingon sa John 10:28 and 29 nganong sa napulo sila nga nangaayo, isa ra man gyud ang nibalik. Mutudlo mo point gini dito sa John 10:28 and 29. 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29, my Father which gave them me is greater than, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Nganong siya nakaduol dito sa kang Ginoong Hesus? Kung i-trace nato ang background sa Bible, kay ang amahan maoy naghimog paagi nga siya mo balik mo duol gyud kang Ginoong Hesus. And in Philippians chapter 2 verse 13, for it is God
which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. And usa sa mga familiar nga verse is found in Hebrews 12:2. Doon ay praise diya nagaingon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya nang nag-pioneer, nag-start, naghatag o pagtuo. Siya na, ngano nga ang tao mituo sa Dios. Kay gitagaan siya sa Dios o pagtuo. Og ang nakaanindot mao nga siya nga nagahatag ni ana kay siya ang author, siya pud ang finisher. Mo na ngano nga siya pud ang nag-promise nga kadtong nagapadul diha kaniya shall never perish. O kadtong naa diha kaniya in Romans 8:1 unsa man, dili na pagahinukman sa silot. Dili na pagahinukman sa silot. So, dinhi gi-confirm ni Jesus. Nindot ba yan ng maklaro gyud sa tao ang pagtulunan mahitungod sa kaluwasan? Ka-remember mo, tong sa story sa Luke chapter 23, katong gilansang na si Jesus sa cross, and then naging practice na kung sa time nga dunay i-execute nga sentensyan sa kamatayon, tulog yun na dunganon. And then ipatunga kadtong itong gi-consider nga pinaka makasasala sa ilang tulo. Muna ang mga tao nga moagi kabalo na kinsay mas grabing sala. So, in short, ang story about kung i-quote is, usa sa mga gisentensyahan dito nga giingon nga katong tulisan. Naghangyo siya kang Ginoong Hesus. Ang iyang hangyo in verse 42, Lord, ingon niya, bisag galisod na ginhawa. Lord, di ko kasundog kay maay pa man akong pagginawa. Ambot na ka, lisod sundogon ning galisod na. Basta kay galisod. Ingon niya, Lord, pinaisog rapod no, so sige lang, wa man siya dire, di man tumasako. Remember me when you are in paradise. Jesus po, bisag galisod na gina. Lingit po siya. Ingon po si Jesus, today, may po kinaklaro niya. O naklaro po sa disciples. Kung wa man naklaro sa disciples, ang Holy Spirit may gadikta, no? Manang naklaro suwat. So, ingon dito, today, you will be with me in paradise. Ang kalibutan, o wala na siya'y paglaom sa kalibutan para sa iyang physical nga kaluwasan. Kay naana, nagpadayo na ang judgment sa iyang lawas tungod sa iyang sala. Pero kabalo siya nga gawas sa iyang lawas, doon na pa'y sa sulod niya nga nagkinahanglan niya itong naa sa iyang tapat. May na lang kay siya nakabalo o nganong nakabalo mo nang mubalik ra gyud gihapon
dito sa John 10:28 and 29. Gidala siya sa amahan ngadto kang Ginoong Hesus. Dili gyud maka-realize ang tao kung dili siya tandugon sa amahan through the Holy Spirit nga aron siya muduol kang Ginoong Hesus. So nadungog niya ang confirmation sa Ginoo nga kung adto na ang Ginoo sa paraiso niya, siya uban gyud didto. Ang iyang lawas na man magpabilin sa yuta, madugmok man, madugta man, pero nakabalo siya nga ang iyang kalag forever nga makiguban sa Ginoo didto sa paraiso sa Dios. Pila man kanato dinhi nga nagduha-duha pa, medyo wa kay klaros kaluwasan. Mas maayo yun ang abi ninyo nga inyo nang maklaro tungod kay ngan man nagmatter na dako kaayo kining unsa na dako kay nga butang kon sa tao kung nagduha-duha ba siya o naklaro ba niya ang iyang kaluwasan. Hinumdumi, daghan sila o napuno sila nga nakadawat sa milagro ni Ginoong Hesus. Pero siya lang isa ang nakasiguro sa iyang kaluwasan. Mao nang dili garantiya nga kung doon na mo'y nadungog nga mga simbahan nga usahay, basig usamo nga mo, ingon nga, grabe ang anointing dito. Kay grabing nangaayo dito. Grabing nangatumba dito. Grabe ang pagpamuhat sa Holy Spirit dito. Sabi ninyo, kasagaran inanaraba, way mga kasiguruhan sa ilang kaluwasan. Wala ko naghukom ha, kundi libasi sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, kung kita doubt, duha-duha, walay klaro sa atong nasabtan mahitungod sa kaluwasan, panahon unya nga dunay laing pagtulunan, maunay mupatumba na pod sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Hinumduman nato ni kining Samaritan leper, dili lang kaayuhan sa lawas iyang nadawat, gi-confirm yun na ni Ginoong Hesus, pati ang iyang kaayuhan sa iyang kalag, iyang nadawat. So, ingon si Jesus, the climax of confirmation, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Okay na, uli na. Naayo na. Tungod sa iyang pagtuo. Namatikdan ninyo, ang iyang pagtuo maoy hinungdan nga naa si atong gingon diha nga wholeness, salvation. Dili tungod sa iyang pagdaig sa Ginoo. Wala ko nagingon na gisumpaki na po na ako nga dili pwede magdaig sa Ginoo. Gikinahanglan nato magdaig sa Ginoo. Dili tungod sa iyahang pagkamapasalamaton mao'y hinungdan nga siya naluwas. O nakadungog nga giingnan, gi-confirm nga siya nakadawat sa kaluwasan, sa wholeness. Kundili ang giingon ni Ginoong Hesus, ang imong pagtuo maoy nakahatag nimo wholeness, salvation. Nakadaig siya,
nibalik siya, nakaduol siya sa Ginoo, nakapagawas siyang tingog sa Ginoo, tungod kay gitagaan naman di ay siya pagtuo nga makaluwas niya. Daghan baya muingon nga di man siguro rin di man sa panghilabot nga para gyud maluwas kala padayon ng mga maayong mga buhat. Wala ko nag-ingon ini kay di na ta maghimo pog maayo. Sukuhay na pod, no? Kundi ang point na ko dinhi sama sa na-mention ko na nga ang kaluwasan is wala nagabasi kung unsay atong nahimo. Kundi kana tungod sa pagtuo sa Dios. Mao na gisulti ni Apostle Paul in Ephesians chapter 2:8. For by grace you have been saved through faith. Ningon niya, dili na inyong buhat, and that not of yourselves. Unsa daw, but kana kuno gift sa Dios. Diha kana to. Mga igsoon, ang challenge din hinga bilang mga linuwas, padayon ta sa atong pasalamaton diya sa tubuhi nga Dios, sa atong pagkamasimbahon, sa mga buluhatong gihatag sa Dios. O kung doon naman din, doon na pa'y mga doubt, wala pa'y klaro sa inyong nasabtan sa kaluwasan, ayaw mo pag-atubili sa pag-approach sa atong mga pastors, Pastor June and Pastor Paul, sa mga leaders, small group leaders ninyo, nga para matabangan mo, ang purpose is dili para maulawan, kundi para matabangan sa pagtubo diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Para maklaro nato. Kaya nga naman, dili gusto sa Ginoo. Katong isgutan nato, sana ito nagwali ko sa prayer meeting, nga walay, o true Paul, nga walay Kristohanon nga mabihain. Dili siya gusto nga dunay mabihain sa ato sa Egyptians. Dili siya gusto nga dunay mabihain sa ato when it comes to spiritual growth. Manang ayaw mo kaulaw, Pastor, duda pa man ko sa akong nasabtan. So hinaot nga, dili mo mag-atubili sa pag-approach sa atong mga pastors. Dili ko magalangan, Lord, thank you. I-bless imo mga pulong nga among nadungog, that this will do something, Lord, great as matag kinabuhi namo sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, and will not return unto you void. Salamat kay sa tanan. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Balik ang panahon. Okay, praise God sa ato ang matungog, no? Sa paggamit kay Pastor Alan Henry. Hindi kaya ito na itong gawain. Na-remind ko. Bless mo? No? Na katong siya, manaayo, naka-receive sila gift, but they forgot about the giver. No? But ang galing nimbalik sa maratanhon na nimbalik, he received more than, greater than what he expected. No? He received a personal word from Christ, saying ni Christ, pinaagis ng pagtulog, ikaw na. And this is a reminder sa ito, mga igsoon, na hinapon na ito ang mga answered prayer, dili mahimong rason para makalimtan na ito na ikaluyan ta sa Diyos. Salamat, Pastor, sa mga tunay mga secret na kayo, but the message very strong. Hopefully na niya sa itong sharing, bro, no? Ito tayo nino, nasigutan na ito sharing, karon ito maglangan akong pagkatawagan na itong mga pastors para sa pastoral time. Gusto nyo na? Wala kay announcement? How about si Pastor Paul? Sir?
Mayong utos ng tanan. Mayong utos. Saba. Panayan ni hapon ang ato ang mga biluaton, ato ang prayer meeting, mga small groups, and sa mga interesado pag-ibig mag-join sa ato ang Bible School, welcome pa kayo. In fact, we have another one who joined us last Saturday. So kung gusto pa mo mag-join, feel free to join us. And also, last week, we have Duha na? Wala ko yung miss. Duha. Okay, we have duha na ito pang mga igsuon nga nagselebrar sa ilahang adlaw ng tawhan. Si Kian o si Rain. Naman sila, no? Okay. Ato silang tawagon. Pagdoon din sa atubangan. As we will sing or greet sa ilaha. Wala si Rain. Wala. Sige. Tawagin ko yan. Sige, ato siya pag-aawitan. Let's sing the birthday song. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. And may the Lord God bless you. Sige. Mag-ambot ka. Ginoong Diyos, niining tagnaa sa kautuhan, nagpasalamat kami, bisan pa sa kinabuhi sa among igsoon, ikiyan ikaw Diyos, magapamuhat kaniya sa dugang na tuig, ni mo ang ipaabot. Salamat niya na o Diyos, salamat sa panalangin sa kinabuhi, and even Lord, sa imuhang pagpamuhat kaniya, pagpanalangin kaniya. Ikaw Ginoo magatugot nga sa iyahang pagdako adunay gid siya pagtahod nga na kanimo, pag-ilangan na kanimo, and I pray Lord that He will continue to grow in your grace, in the knowledge of Christ Jesus. Sa iyahang pag-eskwela o Diyos, ikaw magapamuhat mag-uban. I pray Ginoo nga makita sa iyahang mga kaubanan, sa iyahang mga classmates, sa iyahang mga higala, ang imuhang pagpamuhat o Diyos sa iyahang kinabuhi. Ug bisan pa man ang mga plano o Diyos na imuhang nilatag na kaniya, ikaw Ginoo magbibiya sa iyahang dalanon, and I pray na ikaw sa magagamit sa mga tao sa iyahang palibot, na diin o Diyos siya magiyahan sa husto na dalan. And Lord, salamat sa iyahang kinabuhi, and I pray na ikaw magagamit pa o Diyos sa pinasahi ng pamaagi, and I pray Ginoo nga ang imuhang grasya, ang imuhang kaluoy, ang imuhang pagpangga, maanaan kayo kaniya sa mga kanlo sa iyang kinabuhi. Dalayon ka sa walay katapusan, pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday, Kuya. And, sige. And also, we would like to acknowledge all the mothers that we have here in this simbahan. Happy Mother's Day sa inyong mga tanan. And dilalim, mga kumama, dilalim ang inyong mga ginaagian, ang inyong pagbadlong sa mga dumul ninyong mga anak, no, sa inyong mga badlungon ng mga bana. Daghang salamat sa inyong sakripisyo, and we would like to pray for all of you on the akon. So, sige, amat na sa ito ang tithes and offering, and then sige, ginahangin ako na sa pagpanidog we will sing our first song ganina sa ito pagpaabot sa ito ang tithes and offering. I come before you today.
Heavenly Father, Lord, salamat kayo ang ikaw tuhon na mahangay ikaw pinagikuban sa mga pagsimbahan. Lord God, salamat Lord sa pag-remind sa mga God kung unsa na yung kasikli diha sa iyong mga tubalan, Lord. Lord, masakit ko ni God, puno ni sa salak God. Na imong ning giayo, Lord, pinaabi dito sa cross sa Calvary. Lord God, salamat kaayo, Amahan. Gina-remind mo, Lord, na di Lord, wala ni mahimo God kung wala ka. Wala ni na, mahimo God sa mga kaiwan, Lord, kadi ni makahimo ana God. Pero tungod sa imong mercy, O Lord, tungod sa imuhang gihimo dito sa cross, God, kaya ikaw ang nagbayad sa among mga salaw, God. Ikaw ang niangkon, Lord, sa among mga salaw. Maunang kami ng ayo, Lord, kung imong ning gipakitaan sa imuhang pag-ayo ka ng pinaagi, Lord, sa paghatag nimo sa mga pagtuo, God. Paghatag nimo sa mga understanding sa imong mga pulong, God. Namuunang nibalik niliha ka nimo, Lord. Dili sa mga kabubuton, O God, but because ikaw nakakaplag ka ng mga God ng mga masakit. Salamat kay Lord sa iyong pulong. Salamat God sa iyong paggamit kay Pastor Agi. Nasaysay niyo God. Nasaysay niya ang imong pagka-Diyos ang kinabuhi, O Lord. Ang imong matinumanon God sa imong mga promises, O God. Kung kinsa itong believe niya ng imong God, maghinulsot sa mga salaw, God. Katagan kay Dimo ko kinabuhi tayo. Lord Jesus, bisan pa man sa tithes and offering, pinapasalamatan ako, God, na ikaw, Lord, nagatulog din ka naman, Lord, na maging obedience niya kanimo, pinaagi sa pagbalit, God, sa iyong bahay. And Lord God, tabangin ni sa paggamit niya aron sa kalambuan din sa iyong iglesia, O God, magamit mo sa mga missions, magamit mo sa mga Lord, na mag-glorify kita ng iyong pangalan. Isang pa man, O God, sa tanang mga inahan na celebrate karon sa Mother's Day. Thank you, Lord, sa inyong pagpalayon na ikaw tabang din kanila, nag-suporta, nag-gamit sila sila dahil inahan, Lord, dili lang inahan asawa, God, nga dili lang mo, God, dili sa yun nga position or dili sa yun nga ang pagkainahan, Lord. Pero Lord, tungod sa mga tabang, tungod sa mga kaluoy, tungod sa mga precious strength, God, kung wisdom na ginahatag mo sa mga inahan, Lord, God, nagpadayon, nag-perform sila sa ilang pagkainahan o sa paggamit mo kanila o God, na sa ilang pamilya, Lord. Bless yung mga inahan karong adlaw, God, habang nag-celebrate ni Lord sa Mother's Day ng adlaw. And Lord, thank you kayo sa imong pagiguban, isa ka sa mga bulaton karon nga hapon. Pray na mo, God, na ikaw ang tagkiguban kaya pagka na mo, magdadasin ka na mo, God, mag-participate sa mga sharing, sa mga small groups, so God, ikaw ang taghapon, Lord, ang mahinaya. Pinita ng Lord, ang mong ginaapo, pray sa pangalan ng Jesus. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, with glory and majesty, dominion and power, both now and ever, threefold amen. God bless everybody.